Sa gitna ng patuloy na pag-unlad ng ating mundo, nakakalimutan na natin ang kahalagahan ng ating kapaligiran. Ang patuloy na pagdami ng basura, polusyon at pagkasira ng mga kagubatan ay nagbabanta sa ating kalusugan at kinabukasan. Ngunit sa gitna ng mga hamon, may mga individual at grupo na nagsisikap na mapanatili ang kalinisan at mapangalagaan ang ating planeta. Ang dokumentarang ito ay naglalaman ng mahalagang impormasyon upang makatulong na mapanatili ang kalinisan at mabawasan ang polusyon sa ating kapaligiran. Makikita natin kung paano ang simpleng pagkilos ng bawat isa ay makakagawa ng malaking pagkakaiba sa ating kapaligiran. Samahan ninyo kami sa paglalakbay sa paghanap ng solusyon sa ating krisis sa kapaligiran. Bali magandang tanghali po sa inyo mga Rebecca po. Mayroon lang po mga ilang katanungan po sa inyo. Bali sa unang tanong po, anong mga tiyak na regulasyon at sertifikasyon sa kapaligiran ang sinusunod ng inyong kumpanya? Sa pamamagitan ng pagiging updated ng mga permits na dinidisplay namin dyan sa labas. Bali sa pangalawang tanong po, paano na natiling updated ang inyong kumpanya sa mga pagbabago sa mga batas at regulasyon tungkol sa kapaligiran? Pwede namin ibahagi tulad ng pagpapanatili ng pagiging malinis ng loob at labas ng aming Sa pangatlo po, maaari mo bang ibahagi ang mga hamon na pinakaharap habang tinitiyak ang pagsunod sa mga regulasyon sa kapaligiran? bilang kami, ang kumakatawan bilang tagasunod sa pagpapili ng kalinisan. Okay. Sa pangalawang section po tayo. Sa section 2 po tayo. Bali sa unang tanong po, anong mga uri ng mapanganib na basura ang nalilingha ng inyong kumpanya? Sa pollution hangin, dahil sa mga vehicles na dumadaan dyan, motor. Pangalawa po, paano tinitiyak ng inyong kumpanya ang ligtas na pagtatapon ng mga mapanganib na materyales? Sa proper segregation ng aming mga basura. Anong mga teknolohiya o pamamaraan ang ginagamit para sa paggamit ng mapanganib na basura? Sa pamamagitan ng hindi pagsunod. Sa section 3 po, anong mga estratehiya ang ipinapatupad ng inyong kumpanya upang mabawasan ang polusyon sa mga operasyon? Kung kailan lang namin gagamitin ang motor o vehicle, saka lang namin gagamitin para makaiwas sa usok sa dala ng air pollution. Maaari po ba kayong magbigay ng mga halimbawa ng tiyak na hakbang sa kontrol ng polusyon na naging matagumpay? Yes naman po. Halimbawa na rin sa oras at araw, paggamit ng mga labis na nagdulot sa usok ng aming motor o vehicle. Paano ninyo kinakasangkapan ang mga empleyado sa mga inisyatibo para sa pagbawas ng polusyon? Pinakasangkapan kami bilang empleyado sa pamamagitan ng pagbawas ng paggamit ng sasakyan. Okay po, sa section 4 na po tayo. Paano isinasagawa ng iyong kumpanya ang mga pagsusuri ng epekto sa kapaligiran? Sa pagsusuri sa daily survey ng cleanliness ng aming Anong mga pamantayan ang ginagamit upang suriin ang potensyal na epekto sa kapaligiran? sa araw-araw na paglilikom para itapon ang mga basura sa tamang. Paano nag-mitigate ang inyong kumpanya ng anumang natukoy na mapanganib sa kapaligiran? Sa araw-araw na pagpasok namin, parang parehas lang sa pagsagawa ng kalinisan sa loob at labas.
Bali, sa section 5 na po tayo. Sa inyong opinion, ano ang mga pinakamahalagang hamon na kinakaharap ng mga kumpanya pagdating sa pagsunod sa kapaligiran at pagpapanatili? Ang pinakamahirap ay walang tamang pag-segregate ang mga basura. Pangalawa po, maaari po ba kayo magbahagi ng mga kwento ng tagumpay o mga kaso na may kaugnayan sa mga inisyatibo sa kapaligiran ng inyong kumpanya? Meron naman po, kasi yung ibang residente dito ay hindi natatapos sa pagdala ng basura. Galing po. Anong karagdagang mga mapagkukunan o suporta ang sa tingin mo ay kailangan ng mga kumpanya upang mapabuti ang kanilang mga gawi sa kapaligiran? Sa pag-motivate sa kapwa katrabaho o workers para pamatili ang pagkakasal. Maraming salamat po sa inyo. Sa bawat hakbang na ating ginagawa, sa bawat desisyon na ating pinipili, may pagkakataon tayong makapag-ambag sa pagpapanatili ng kalinisan at pag-aalaga sa ating kapaligiran. Ang pagbabago ay nagsisimula sa ating sarili sa pamamagitan ng pagiging responsable sa ating basura, pagtitipid ng tubig at kuryente, at pagsuporta sa mga programa para sa pangangalaga sa kalikasan. Makakagawa tayo ng malaking pagkakaiba. Tandaan na ang ating planeta ay ang ating tahanan at tayo ang may pananagutan sa pagpapanatili nito. Ang ating mga aksyon ngayon ay magiging susi sa ating kinabukasan. Magsimula tayo ngayon at magtulungan tayong patuloy na pangalagaan ang ating kapaligiran para sa mga susunod na henerasyon. At muli, ito ang inyong lingkod. Samahan ninyo ako sa susunod na paglalakbay. Maraming salamat.